Napansin mo na ba na habang mas pinagsisikapan mong simulan ang isang usapan, mas mabilis itong namamatay? Sasabihin mo, "Hey, kumusta ka?" At sa loob ng ilang segundo, tapos na. Samantala, may isa pang taong papasok sa parehong silid, magsasalita ng iilang salita lamang, at bigla, nakikinig ang lahat. Hindi sila mas maganda, mas nakakatawa, o mas kumpiyansa. May mas malalim na dahilan. Kapag nagsalita sila, nagbabago ang hangin. May bigat ang kanilang mga salita. At ang sikreto ay hindi tungkol sa mas maraming pagsasalita, kundi sa mas kakaunting salita, ngunit bawat isa ay may kahulugan. Naunawaan ito ng mga Estoiko 2,000 taon na ang nakalipas. Ang presensya ay mas makapangyarihan kaysa sa pagganap. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang 6 na simpleng parirala at isang pag-iisip na magpapalapit ng mga tao sa iyo ng natural, ng walang pagkukunwari, manipulasyon o pagtatanghal. At ang pang-apat ay ang pinakahindi nauunawaan sa lahat, prinsipyo 1. Ikwento mo pa sa akin, 4 na simpleng salita, ngunit nagbubukas ng mga pintuan na hindi nakikita ng karamihan. Isipin mo, may nagsabi sa iyo, "Nag-aaral ako ng gitara." Ano ang karaniwang ginagawa ng karamihan? Ginagawa nilang kompetisyon ang sandaling iyon. Ah, ako rin, nagpatugtog ako ng gitara noong college. O kaya, subukan mo yung method na ginamit ko. Bigla, ang focus ay lumipat mula sa kausap patungo sa sarili. Nagsara ang pintuan ng koneksyon at bumalik ang spotlight sa ego. Ngayon, isipin mong sinabi mo lamang, "Ikwento mo pa sa akin," at tumigil kang magsalita. Nakikinig ka, hindi para sumagot, hindi para magmukhang matalino, kundi para tunay na maunawaan. Doon nagsisimula ang tunay na koneksyon. Karamihan sa mga tao ay gumugol ng buong buhay nila na naghihintay sa isang taong talagang gustong makinig. Kapag nahanap na nila iyon, hindi na nila ito malilimutan kailanman. Sinabi ni Epictetus, 2 ang ating tainga at 1 ang bibig para makinig tayo ng doble kaysa sa ating pagsasalita. Ang pakikinig ay hindi pasibo. Ito ay presensya. Sinasabi nito sa iba, "Mahalaga ka para tahimik ako para sa'yo." Kapag mas kaunti kang nagsalita at mas malalim kang nakinig, hindi aalis ang mga tao na nag-iisip, "Ang interesante ng taong iyon." Aalis sila na nag-iisip, "Naging interesante ako nang kausap ko siya." At ang pakiramdam na iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang makita kang muli. Prinsipyo 2, hindi ko alam. 3 salita na halos walang lakas ng loob na sabihin. Kapag may nagtanong sa iyo tungkol sa isang bagay na hindi mo lubos na naiintindihan, ang instinct ay magpanggap, magmukhang matalino, magsabi ng isang bagay na malabo na maaaring mangahulugan ng kahit ano. Ngunit ang pagpapanggap ay palaging nakikita. Ang tono ay parang may kupas. Naghahanap ng approval ang mga mata at agad na nawawala ang tiwala. Ngayon isipin mo ang isang taong may sapat na kumpiyansa para simpleng sabihin, "Hindi ko alam," tahimik, walang paghingi ng tawad, walang dahilan. Ang katapatan na iyon ay nagbabago ng buong atmosfera dahil kung tapat sila sa hindi nila alam, maaari mo silang pagkatiwalaan sa alam nila. Naunawaan ito ni Socrates nang sabihin niya, "Alam ko na wala akong alam." Hindi iyon mapagkunwaring kababaang loob, karunungan iyon. Nagsisimula ang kaalaman kung saan nagtatapos ang kayabangan. Ang mga taong hindi sigurado sa sarili ay kailangang magmukhang may alam sa lahat. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa ay mapayapang umamin na hindi sila ganoon. Ang pagsabi ng "hindi ko alam" ay hindi kahinaan, ito ay kalinawan. Nagpapakita ito ng lakas. At sa kabalintunaan, iyon ang nagpapakinig sa iba kapag nagsalita ka na. Prinsipyo 3, mahirap yata iyon. Kapag nagbukas ang isang tao tungkol sa isang masakit na bagay, stress sa trabaho, paghihiwalay, personal na kabiguan, ang instinct mo ay ayusin ito. Subukan mo ito. "Noong nangyari sa akin iyon, ganito ang ginawa ko." Mabuti ang iyong intensyon, ngunit ang naririnig nila ay hindi empatiya. Ito ay paghuhukom. Sa halip, sabihin mo lamang, "Mahirap yata iyon." Hindi mo sinusubukan na ayusin ito. Hindi mo pinipigilan ang kanilang sakit, kinikilala mo ito. Isinulat ni Marcus Aurelius, "Maging mapagparaya sa iba at mahigpit sa sarili." Karamihan sa mga tao ay kabaligtaran ang ginagawa. Nagmamadali silang ayusin ang iba habang idinadahilan ang sariling mga kakulangan. Ngunit ang tunay na lakas ay malambot. Kapag sinabi mo, "Mahirap yata iyon," binibigyan mo ang isang tao ng pahintulot na maramdaman nang hindi na kailangang ipagtanggol ito. At sa espasyong iyon, nagsisimulang gumaling ang mga tao, hindi dahil nagbigay ka ng payo, kundi dahil nag-alok ka ng presensya. Hindi nila kailangan ang iyong solusyon, kailangan nila ang iyong katahimikan. Prinsipyo 4, ang kapangyarihan ng katahimikan. Ito ang pinakamahirap at ang pinakahindi nauunawaan.
Karamihan sa mga tao ay natatakot sa katahimikan. Sa sandaling may pausa sa usapan, nagpapanik sila. Pinupuno nila ito ng walang saysay na mga salita, random na kwento, kinakabahang tawa. Naniniwala sila na ang katahimikan ay kabiguan. Ngunit ang katahimikan ay lakas. Panoorin ang isang taong komportable dito. Sa isang grupo, madalang silang magsalita. At kapag nagsalita sila, nakikinig ang lahat. Dahil ang kanilang katahimikan bago magsalita ay nagpapahiwatig na ang susunod na darating ay mahalaga. Hindi sila nagmamadaling punan ng hangin. Hayaan nilang ang katahimikan ang gumawa ng trabaho. Sinabi ni Seneca, ang katahimikan ay isang aralin na natututo sa maraming pagdurusa. Ang mga taong nagharap na sa kanilang mga sarili ay hindi na natatakot sa katahimikan. Napagtanto na nila, ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno. Puno ng atensyon, puno ng kapangyarihan. Kapag tumigil ka ng tumakas mula sa katahimikan, tumigil ka ring tumakas sa iyong sarili. Mas mabuti kang nakikinig, mas malinaw kang nag-iisip, at ang iyong mga salita ay nagsisimulang magkaroon ng bigat. Hindi ka na nagsasalita para punan ng espasyo, nagsasalita ka para maghatid ng kahulugan. At kapag napantas mo ito, ang mga tao ay yuyuko bago mo pa man mabuksan ang iyong bibig. Prinsipyo 5, pinapahalagahan kita. 3 salita, ngunit mas malalim ang epekto kaysa sa salamat. Ang salamat ay transaksyonal. Kinikilala nito ang isang aksyon. Tinulungan mo akong lumipat. Naayos mo ang aking problema. Ang pinapahalagahan kita ay kinikilala ang tao, hindi ang gawa. Sinasabi nito, nakikita ko kung sino ka. Tuwing umaga, ginugol ni Marcus Aurelius ang kanyang oras sa pagninilay tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagpapasalamat hindi sa ginawa nila, kundi sa uri ng mga tao na sila. Alam niya na ang pagkilala sa kabutihan ng iba ay siyang nagpapanatili ng ating sariling kabutihan. Gamitin ang pariralang ito ng maingat, ngunit taus-puso. Kapag nagpakita ang isang tao ng consistency, katapatan, kabaitan, iyon ang tamang sandali. Ang ganitong pagkilala ay nagtatayo ng isang uri ng ugnayan na hindi kailanman magagawa ng anumang transaksyon. Sa isang mundong mas pinahahalagahan ang produktibidad kaysa sa pagkatao, ang maging taong nakakakita ng iba ay revolusyonaryo. Prinsipyo 6. Hindi. Ang pinakamahirap na salitang sabihin at ang pinakanagpapalaya. Humihingi ang mga tao ng iyong oras, enerhiya, atensyon, at kahit ayaw mo nagsasabi ka ng oo dahil sa pagkakasala, gawi o takot na masaktan sila. Ngunit bawat beses na nagsasabi ka ng oo sa isang bagay na hindi naman mahalaga, tahimik mong sinasabi ng hindi sa mga bagay na mahalaga, ang iyong kapayapaan, focus at paglago. Isinulat ni Epictetus, unahin ang pag-unawa sa ibig mong sabihin, saka ka magsalita. Bawat oo ay may kapalit. Kung ang iyong oo ay nangangahulugang lahat ng bagay, walang kahulugan ito. Panoorin ang isang taong natutong magsabi ng hindi. Nagpapahinto sila, nag-iisip. At kung ang sagot ay hindi, simpleng sinasabi nila ito. Walang paghingi ng tawad, walang dahilan. Ang kalinawang iyon ay nagbubunga ng respeto. Dahil kapag alam ng mga tao na totoo ang iyong hindi, nagiging makapangyarihan ang iyong oo. Ang mga hangganan ay hindi nagpapalayo ng mga tao. Sinasala nito sila, tinatanggal nito ang mga gusto mo lamang para sa iyong availability at inakit ang mga gumagalang sa iyong halaga. Pangwakas, ang 6 na pariralang ito, curiosity, katapatan, validation, katahimikan, pagpapahalaga, at hangganan, ay hindi mga social tricks. Mga refleksyon ng karakter ang mga ito, hindi nila kailangan ang pagtatanghal. Kailangan nila ng presensya, maging sapat na curious para makinig, sapat na mapagkumbaba para sabihing hindi ko alam, sapat na malambot para magbigay ng validation, sapat na panatag para maupo sa katahimikan, sapat na mulat para makilala ang iba, at sapat na malakas para pangalagaan ang iyong oras. Naunawaan ng mga estoiko, ang atraksyon ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng mas marami. Tungkol ito sa pag-aalis ng hindi kailangan. Ang ingay, ang pangangailangan na magpahanga, ang takot sa pagtanggi. Sa sandaling tumigil kang magpasikat, saka talaga magsisimulang mapansin ng mga tao, hindi lang ang iyong mga salita, kundi kung sino ka kapag nagsasalita ka. Kung binago ng video na ito ang paraan ng iyong pagtingin sa komunikasyon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Alin sa 6 na pariralang ito ang iyong isasagawa sa susunod na separate work na oras? At kung nais mong patuloy na lumago sa kapayapaan, presensya, at self-mastery, mag-subscribe sa Stoic Spring kung saan itatayo mo ang gawin ng pagprotekta sa iyong kapayapaan at pagpapalakas ng iyong isipan isang araw-araw.